Nung nagsalita si Saldico nung unang confession, akala ko papakawalan si Gutesa. To be honest, Boss Lada, hindi na siya protected. Siya ay illegally detained. Siya ay kinahawakan ngayon ng mga sundalo, particular dyan sa Marines, kinakapitan siya. Hindi siya pinapalabas. So, ang nangyayari po ngayon, ang katotohanan, pinabaliktad na nila si Sergeant Gutesa. Kaya ako nakikiusap, pakawalan nyo ng tao. Kawawa naman yung pamilya. Kawawa si Sergeant Gutesa. Pagka ang mga politikong magnanakaw ay gipit, nagpapapray over at kay CBCP kumakapit. Naku, balita ho natin, marami daw hong nagpanik dyan sa paglabas na yan. Nitong si dating National Security Advisor, nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hermogenes Esperon. Dati rin ho siyang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Kaya itong mama na to, malalim ho ito sa military. Pagka ito nagsalita, makinig kayo. Para dito kay Brownie, hoy Brownie, makinig ka ha? Oh, yan na nga ho ba sinasabi natin. Tahimik lang ho yung mga yan. Pero once na nagkaroon na ng galaw, sa tingin nyo ho ba sinong kakampihan ng ating mga men in uniform? Etong mga magnanakaw na politiko o yung sambayan ng Pilipino na umiiyak ngayong mga panahon na to dahil ninakawan ho sila ng ika nga kinabukasan. Kasi ho hindi na ho ito usapin ng 2, 3, 4 na taon. Ang damage ho na ginawa ni Marcos Jr. dito sa bansa na to, baka dekada hindi pa ho natin naaayos. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Yun na nga mga kababayan. Meron ho tayong kasabihan dito sa PH Update. Pagka ang magnanakaw ay gipit, eto ho, sa pare kumakapit. Pray over pa more. Diba? Kung naniniwala ho kayong magnanakaw, yang si Martin Romualdez, ishare nyo ho itong video para magulantang ho siya. Magtaka ho siya bakit nakaabot sa akin tong video na to ni PH Update. Kasi naniniwala ang sambayan ng Pilipino na magnanakaw ka, Martin Romualdez. Ibang klase ho mga kababayan ha. Pag ang mga politikong magnanakaw ay gipit, sa mga pare kumakapit. Meron pa ho tayong isa dito mga kababayan. Pag ang mga politikong magnanakaw ay gipit, sa pare kumakapit. Ayan ho mga kababayan. Heto na ho mga kababayan. Alangan naman puro larawang ka lang PH. Diba? Puro larawang ka. I-pray over yan. Palayasin nyo yung mga masasamang espiritong may control. Ay, sa bagay. Siya yun eh. Anak ka ng toka. Papa-insert ka ng 100 bilyon. 25 billion daw di umano napunta sa'yo, sabi ni Saldico. Kapal na mukha mo, Brats. Pagka ang mga politikong magnanakaw ay gipit, sa CBCP kumakapit. Ano Pedro Garamata? Yan ang tanong, CBCP magkano? Hindi nyo ba ako hagisan dito? Mawalan nga kayo. Hindi, joke lang, baka bigla tayong hagisan. No, wag. Hindi ko kailangan yan. Baka galing pa yun dun sa mga mali-malitang hinatid ni Saldico dyan sa Malacanang. Wag na lang. Pangbirang yan. Ito, November 16, 18, INC rally is not supported by the Roman Catholic Church. Akala mo pagka talaga nagsabi, Roman Catholic Church, talagang bigat na bigat yung datingan no? Karamihan ho ng mga Katoliko sarado galit kay Marcos Jr. Ngayon, yung organisasyon na CBCP na yan, kung makapagsalita, akala mo pangkalahatan ng simbahang Katolika. Napakalaking kabalbalan. Heto na nga ho yan mga kababayan. Pagka ang mga politikong magnanakaw ay gipit, nagpapapray over at kay CBCP kumakapit. Diba? Ang tanong magkano? Nagtatanong lang naman tayo. Di ko kayo pinaparatangan ng kung ano-ano. Pero ang sigurado ko dito, pagka ang presidenteng gipit na magnanakaw... Mali. Rewind. Pagka ang politikong magnanakaw ay gipit, sabi CBCP kumakapit. Papahama ka PH Update sa mga pinaggagawa mo na yan. Diba? Hindi. Mantakin nyo mga kababayan, nagdudumilit ng ebidensya. Ang dami nang namatay sa baha, ang dami nang nasiraan ng mga kagamitan, ang dami ng mga nasawi dito sa katakawan sa pera ng mga nasa kapangyarihan. Ang panawagan lang naman ng INC,
para sa transparency at magkaroon ng kalutasan itong napakalaking problema natin sa korupsyon dito sa ating bansang sinilangan. Tapos ang sasabihin ng CBCP na para bang sila ang tagapagsalita ng mga Katoliko sa buong Pilipinas. Hindi daw suportado ng Roman Catholic Church. Ano kayo? Pambihira. Ganon. Dahil ang galaw INC, dahil nagsusumigaw ang bilang ng INC, hindi sasama ang Roman Catholic Church. Ano ko Ibig sabihin, hindi ho kayo para sa tunay na pagbabago dito sa bansa na to. Para ho kayo sa mga politikong gipit na ngayon sa CBCP kumakapit. Eto na ho Hindi, real talk lang tayo dito. Huwag na tayo mag-ungguyan dito, CBCP. Binasa ko yung statement nyo nung nakalipas na araw. Hindi ho natin nagustuhan. Pero sa susunod na video, subukan ho natin pasadahan. Anak ng Petrang Garapata. Kayo dyan sa CBCP, ha? Di ba kayo? Di ba? O-offeran kayo. O sige, labas kayo ng statement. Halimbawa, hindi to CBCP. Ibang organisasyon to. Hindi CBCP itong tinutukoy ko. Huwag kayong balat sibuyas, CBCP. Halimbawa, sabi ng administration, yung tipong sumusundot kayo sa social media, ganyan na kasi yan. Ganyan yan. Pagka gustong makakubra nung mga galing sa maleta ni Saldico, ang gagawin ho ng ibang mga religious group, ganito, susundatan nila, yung magpapalipad hangin sila. Ang CBCP, mali. Race, hindi CBCP. Ang kunyari, PH Update Organization, kinukundina ang malawakang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Yung mga salita na yon, warning sign lang yan. Parang sinasabi mo lang sa administrasyon, nanonood kami, nakikinig kami, anong plano nyo para sa amin? Ngayon, pagka sinabi ng administration o PH Update Organization, church, or kung ano pa man ang pangalan ng buisit mong organization, sasabihin niya, wag na kayo sumama dyan sa rally. Pag-pray over nyo na lang ako. Yung kalahating, yung 500 million, nandun na sa isang maletang binigay ni Saldico. Ano sasabihin nitong, hindi yung CBCP ang tinutukoy ko dito, ha? Yung ibang mga religious group na hindi ko papangalanan. Yung CBCP talagang pray over lang yan. Pray. Pray over lang ho yan. O syempre, pagkakuha mo ng 500 million na nandun sa maletang ibinigay ni Saldico, sasabihin mo na lang, hindi namin suportado yung panawagan ng INC na yan. Anak ng toko, ang lalaking mga mukhang pera kayo, kung walang nga kayo. Dito tayo kay Hermogenes Esperon, isa sa mga kilala, rinirespeto, malalim pagdating sa militar sa ating bansa. Hermogenes Esperon, pakinggan nun natin. Game! Maraming matino, marami ring aalis. Yun, maraming matino, maraming aalis. Patikim pa lang ko yan mga kababayan. Yung kompleto, magkakulay pa naman kami ng damit nitong si Sir Hermogenes Esperon, no? O ano ho yan? Patikim pa lang yan. Mamaya ho natin papanuurin yung kabuuan ng panayam na yan sa kanya habang tinitingnan natin itong pagpapreyo. Bait mo dyan, brad, ha? Hindi ka ba wala ka bang nararamdaman na mainit sa sa kalamnan mo? Baka gusto lumayas ng mga kurakot na demonyo na nananahan sa iyo, ha? Walang niya ka. Kasi hindi na hugawain ng isang matinong tao. Yaang mga ganyan, yung tipong magpapa-insert ka ng 100 bilyon. Pambihirang yan. Eto na ho mga kababayan, tong si ate, gusto ko lang bigyan ng bigay sa kanyang spotlight, ika nga. Ate, ano ho bang masasabi nyo dyan sa mga kaganapan ngayon sa ating bansa? Game. She was right from the very beginning. She was right from the very beginning. Palakpakan. Nasabi ko Di ba? She was right from the very beginning. Ito naman ho mga kababayan. 5 billion insertion na gustong gawin ni Saldico nitong si Martin Romualdez. Hindi pinayagan yan itong si Vice President Sara Duterte. Ang tanong, pagka ang presidenteng korap ay gipit, kanino kumakapit? I-comment nyo sa Remember when she first revealed how a small circle in government was manipulating the nation's budget? People laughed at her. They called her names. They mocked her.
They dismissed her warnings, but she never backed down. Even when different political camps banded together to silence her, she stood firm, challenging the powerful figures who treated public funds like their personal playground. She warned everyone that the national budget was being tightly controlled by just a few influential individuals. Instead of listening, they tried to destroy her through impeachment threats, harassment, and endless accusations. But time always exposes the truth. And now, those same people are finally admitting the very system she already fought to expose. She wasn't wrong. She wasn't lying. She was ahead. She was courageous. She was right all along. She was right all along. Malupit yun ha. She was right all along. Palakpakan ho natin itong si ate girl. Di ko man mabigyan na maayos na credit to kasi nakita ko lang yung video niya. Hindi linagay noong nag-repost yung credito dito kay ate. Mega love shoutout. Palakpakan ho natin itong si ate ha. She was right all along, di ba? Yun ho yun eh, di ba? Matagal na tayong winarningan nitong si Ate VP Sara. Ate? Bigla mo naging ate, ganon, PH. Di, Ma'am VP, no? Matagal na ho tayong winarningan nitong si Ma'am VP Sara na itong administrasyon na to, palubog talaga ito. Dahil wala silang ginagawa sa gabinete, sa meeting, kung hindi pagplanuhan kung paano pagnakawan ang sambayanan. Ito na ang pinakaabangan ng lahat. Itong si Boss Dada, matindi. Mag-subscribe kayo. Malupit yan. Yan sinasabi ko sa inyo. Magaling ho yan. No? Anuhin ho natin siya. Panoorin ho natin ang mga video niya. Isa ho sa mga banateros at isa sa mga talagang sinusubaybayan nating vlogger. Kasi una sa lahat, maprinsipyo. Diba? Pangalawa, talagang hindi pa balabalentong ng ika nga mga kagaya ng ibang mga vlogger dyan. Diba? Ito straight lang to. Kung tama. Pagka mali ka. Yan ang prinsipyo nitong si Boss Dada. Suportahan natin ha, Boss Dada TV. Hindi ko na ipa-plug dyan yung sikat naman yan eh. Search nyo lang, Boss Dada TV. Mapupunta na ho kayo sa kanyang YT channel. Oh. Shoutout, mega love shoutout dito kay Boss Dada. Isa sa mga iniidolo ho natin yan. Malupit tong mag-vlog yan. Kung yung pagbablog na lang natin, wala ho tayo sa kalingkingan yan. Idol yan, idol. Oh, pakinggan natin ito mga kababayan. Game! Nanonood sa SMNI. Si Franco and Jade doon nasa studio. Yes. Magandang hapon po sa inyo dyan. Yes, Kong, nandito po tayo ngayon. Ano po ang nangyayari dito ngayon at ano po ang sinusuportahan natin? Well, kanina nga, nakita natin yung grupo, pinapangunahan ni Atty. GB Bondo. In-organize na lahat. Ang dami natin mga tao nandito, plus yung mga kaibigan natin sa media. Palagay ko, itong oras na ito, magdadagsa at siguro mga 3, magdadami na. Nung una, alam mo, Postada, panawagan, accountability, transparency, justice. Pero para sa akin, makatapos yung saldi ko, malinaw eh. Talagang dapat managot ang presidente. Kailangan ipaliwanag niya, siya ang accountable. Nung una nito, ang sinasabi ko madalas sa interview, na imbestigahan nila si Speaker Martin. Imbestigahan nila si Saldico. Maging yung mga tao ni Saldico para makita saan napupunta yung pera. Ngayon si Saldico lang nagsalita eh. So, medyo Boss Data, ibang usapan to. Malinaw sa akin ang isyong to, ang Pangulong Presidente Marcos, Bongbong Marcos, ang kailangan siya magpaliwanag dahil itong problema to, mukhang siya ang mastermind. Pero, Kong, sinasabi po nila na kasama daw kayo sa listahan ng mga destabilizers ng gobyerno. Nako! Tapos nananawagan po kayo ng pagbibitiw ng mga nasa gobyerno. Ano po masasabi? Kung narinig ko rin yan, kasama kasi ng listahan itong si Montulfo. Yung pinipilit niyang talagang maging relevant ngayong mga panahon na to. Anak ng toka. Uy, Montulfo! Nakita ko yung picture mo nung ginulpi ka nitong si Mark. Ano pangalan no? Si Mark kalimutan. Tagi nung ginulpi ko yan. Sa airport. Sabi niyo doon? Una po, Stella, kahit anong tingnan na lahat ng interview ko, hindi ako nananawagan ng resignation. Ang panawagan ko, imbestigahan nila ng tama. Huwag nilang gawin yung script nila ayon sa kagustuhan nila kung sino lang dapat ang makulong, kung sino lang dapat ang kasuhan. Ngayon, ang panawagan ko talaga, mag-resign ng Pangulo. Matapos ituro ni Saldico na siya talaga ang kumukuha ng pera. Dahil alam mo, Boss Dada, yung issue na to, nagsimula ako na involved dahil kay Sergeant Cotesa.
Si Sergeant Gutesa nung una, sinasabi niya, nagdi-deliver kami ng pera, mali-maleta, kay Speaker Martin. Eh ngayon, sinasabi ni Saldico, pati kay Presidente, siya nagpapadeliver. Eh, anong ibig sabihin nito? Hindi ba si Saldico tao nila, chairman ng appropriations nila, sila yung magkakasama, sila yung sindikato sa nangyaring nakawan sa pondo ng gobyerno. Eh, yun nga, pagdating naman doon kay Orly Cortez, Kung medyo bumabagsak ho yung audio kasi talagang sinusubukan ko hong tanggalin yung background music kasi meron hong background music tong interview na to. Ano nyo na lang ho, subukan nyo na lang intindihin ng matinding pag-iintinding kailangan natin dito. Kasi talaga hong susubukan kong tanggalin yung dito background music, no? kay Orly Gutesa, ang sinasabi nila si Zaldico daw hindi dapat paniwalaan dahil hindi under oath. Pero si Orly Gutesa is under oath pero parang hindi pa rin nila pinapakinggan. Kasi nga, Boss Dada, gumagawa sila ng script ng sarili nila. Hindi nila talaga inaayos kung ano talaga yung dapat investigasyon at kung anong kailangan gawin na pagtuunan para makuha yung totoong problema at kung sino talaga ang mga involved dito sa nakawan. Si Gutesa, wala namang interes, hindi naman kasama sa kumuha ng pera, hindi contractor, hindi DPWH. Nung magsalita, tinitira nila. Imbis na hanapin lang yung 90 pagkasama ni Orly Gutesa doon sa pag-deliver ng pera. Imbis na tingnan nila o patawag nila si Saldico o si Speaker Martin para pag-usapan talaga ano ba yung sinasabi ni Gutesa. Ngayon nagsalita si Saldico, hindi na naman daw totoo. Kasi yung script nila, Labo si no? Alcantara ang mastermind. Yung district engineer ng Bulacan, siya ang utak at doon lang sa Bulacan na nangyaring flood control problem. Eh, paano yung Cebu? Paano yung Bicol? Paano yung ibang lugar? Lahat ng problema sa flood control, DPWH, DOH, DSWD, lahat yan sinausawan ng gobyerno ni Bongbong Marcos. At kasama nila dyan, si Saldico at si Speaker Martin Romualdez. Kung isa pang tanong, lumalabas na parang pinaiikot nila na ito daw si Zaldico, pakawala ng mga Duterte. Ano masasabi mo naman dyan? Paano? Si Saldico, yan nga si Saldi, kaibigan ko si Saldi kaibigan ko Speaker Martin. Si BBM, tinulungan ko ng eleksyon kasama si Inday Sara, yung unit team. Wala akong magagawa at patatapos ang pagkikipagkaibigan natin kung sila nagnanakaw sa gobyerno at ilalapastangan ng taong bayan. Palakpakan. Yan lang naman ho eh. Matatapos ang suporta ng bawat isa sa atin dito sa PH Update sa isang politiko o individual pagkaiga nga doon sa prinsipyo na dapat tulungan mo ang sambayan ng Pilipino ang ginagawa ho nitong mga to pag nakawan nila ibang usapan na ho yun. Si Saldico, matagal na bossing yan. Chairman ng Appropriations, siya gumagawa ng budget. Sino kasama niya? Si Speaker Martin Romualdez. Nung una, yun lang din ang sinasabi ko. Ngayon, malinaw Nagdi-deliver ng pera, 25 billion kay Presidente Bongbong Marcos. Sabi lang, hindi totoo. Hintayin pa nila. Maraming pang sasabihin si Saldico. Alam mo kung ba't alam ko maraming pang sasabihin si Saldico? Dahil yan, nung magsalita si Gutesa, maraming ikinwento na hindi niya na sinama sa salaysay niya. Na alam ni Saldico, etong perang to at ano yung nakawalan nangyari. Sa tingin niyo po ba, aatin pa po si Orly Gutesa sa Senate inquiry? Alam mo, Boss Dada, yan ang aking panawagin Nung nagsalita si Saldico nung unang confession, akala ko papakawalan si Gutesa. To be honest, Boss Dada, hindi na siya protected. Siya ay illegally detained. Siya ay kinahawakan ngayon ng mga sundalo, particular dyan sa Marines, kinakapitan siya. Hindi siya pinapalabas. So, ang nangyari po ngayon, ang katotohanan, pinabaliktad na nila si Sergeant Gutesa. Kaya ako nakikiusap, pakawalan nyo ng tao. Kawawa naman yung pamilya. Kawawa si Sergeant Gutesa. Lang yan. Pinabaliktad na ho pala. Paano yan? Pinabaliktad nyo yung si Gutesa, yung amo niya naman ang nagsabi. Anak ng toka, yung amo niya nagsabi na totoo ang sinasabi ni Gutesa. Ngayon sasabihin ni Gutesa na hindi totoo yun. Inutusan lang ako ni Congressman ganito, nitong si Senator ganito. Sabi ni Saldico, hindi. Totoo lahat ng sinabi ni Gutesa. Para doon sa mga nagpabaliktad, anak ng Petrang Karapata, kakagigil kayo. Wala kayong puwang sa pamahalaan. Kung taga-Marines man kayo, mga walang kwenta kayo.
wag na nilang gipitin dahil yung tao naman, sincero ang paniniwala at pagtulong sa bansa. Wala pong kinuwang pera yan, walang interest po yan. Yan ang pinaka hindi involved. Buti nga si Saldi ko. Bilyon-bilyon yung pera. Yung mga kontraktor, nakita niyo yung mga kotse, yung mga pagmamay-ari nila, grabe, bilyonan. Itong taong to, nakita lang naman niya, binaha sila eh. Nasabi niya, ito pala yung dinideliver namin pera. Hindi, Boss Dada, yun ang aking apila. Kung sino man may hawak sa kanya, please, pakawalan niyo, wala namang alam yung tao. Yung statement ng ating mahal na Pangulo patungkol dito sa mga akusasyon ni Zaldico, sinasabi niya na makikita naman daw sa lifestyle ni Zaldico na siya mag-isa ang gumawa nitong karumal-dumal na krimen na to sa bayan. Naniniwala po ba kayo ron? 3 taon, Chairman of Operations. Di ba dapat alam mo yun dahil budget chairman mo siya eh. Nakikita mo yung takbo ng pondo, di ba? Dahil ikaw yung nagsasabit ng pondo. Tapos yung nga, sinasabi Saldi ko, nagpasok sa bicameral committee, nagkaroon ng insertion. Sabi lang, bakit kailangan insert? Pondo naman ng presidente yun. Kasi pagka bicam, hindi na pinapakalaman ng mga congressman tsaka senador. Doon na lang ang singitan yun sa maliit na komite. 3 taon pinabayaan nyo, tapos ngayon sasabihin nyo, kalaban nyo, magdanakaw. Mukhang walang maniniwala dyan. Para bang Boss Dada sindikato kayo, akyat bahay, 5 kayo, nakaw kayo ng nakaw. Nung nagtapat na yun, sasabihin nyo, hindi, siya lang ang magnanakaw. Grupo ho kayo, tagal nyo magkakasama. Correct. Alam ko, masyadong maraming appointments at busy si Kong. Manawagan po tayo sa mga kababayan natin na hindi pa nagdidesisyon na punta rito. Bakit kailangan magpunta sila rito ngayon? Sa atin po mga kababayan, alam nyo, madalas sinasabi nila na bakit ganyan ang mga Pilipino sa iba't ibang lugar pag konting issue ng korupsyon lumalabas. Alam ko may pagtitimpi ang Pilipino, pero sa ngayon, hindi na po tayo dapat magtimpi. Grabe na po ang nangyayari. Yung pong perang nawawala, dapat edukasyon ng inyong anak. Yung perang nawawala, dapat yung na-hospital po tayo nababayaran. Marami nagkakasakit, hindi mabayaran. PhilHealth, wala kang pondo. Ito pong perang nawawala, dapat hindi po tayo nababaha. Yung flood control, ang ibig mong sabihin yan, pondo para ayusin ang pagbabaha. Hindi ho yan pagdedredging lang at paglilinis. Pero patuloy nakita natin yung nagbabaha. Kaya sa ating mga kababayan, naniniwala po ako na nasa puso nyo at isip nyo yung mga pangyayaring to. Samahan nyo po kami dito, magpakita po tayo dahil dapat pong itigil na po to. Tama na, sobra na. Wakasan na po natin itong nangyari sa ating bansa. At syempre huwag nyo kalimutan, panoorin si Boss Dada. Parati yung pinapanood ng asawa ko yan. Sa ating po mga kasama sa SMNI. Boss Dada, panoorin nyo yan si Boss Dada. Malupit yan, Mabuhay malupit. po kayo. Idol. Maraming salamat, Kong. At ayun nga po, Pero kitang-kita yung pagpayat ni Boss Dada. Congratulations, palakpakan natin itong si Boss Dada. Ang nung huling kita ko dyan, talagang ang laki niyan si Boss Dada. Pero ngayon, kahit sa camera, nakikita ko natin, ang laki din ng ipinayat niya. Lipat na ho tayo dito kay Hermogenes Esperon. Ito dito ho tayo sa SMNI. Ating National Security Advisor ng Duterte Administration. Walang iba kundi si General Hermogenes Esperon. Gen, good afternoon. Magandang hapon po. Welcome po dito sa SMNI. Magandang hapon, Jason, at magandang hapon sa ating mga kababayan, lalo na yung mga sumusubaybay sa mga programa ng SMNI. Saludo. Huwag niyo kong kalimutang mag-subscribe dyan sa SMNI. Yan ho ang isa sa mga mapagkakatiwalaan ho nating network ngayong panahon ng lahat na lang na naririnig natin sa television at radyo. Di natin malaman kung lilinilito ba tayo, iliniligaw tayo, ilinili siyang usapan, pinagtatanggol si ganito, pinagtatanggol sa ganyan. Dyan sa SMNI, kung ano ang balita, kung ano ang totoong nangyari, wala hong palipitan dyan. Kung ano lang, yun lang yun. At yung mga sumusubaybay dito sa rally ngayon, dito sa EDSA. Sir, bakit po mahalaga itong sinasagawa nating protesta dito ngayon at bakit po tayo nakikiisa dito sa anti-corruption rally? Alam mo, Jason, kinararangal talaga namin, kinararangal ko 10 ng aking mga kasama dati sa serbisyo at mga kaklase tulad ni Admiral Carlos at yung iba pa na mapasama dito ngayon. Ito ay aming pakikiisa sa sambayanan na lumaban sa korupsyon na talagang sumisira na sa ating bayan. Alam nyo, itong korupsyon na to, napakalaki na ng impact o epekto nito sa ating kabuhayan at ekonomiya. Alam nyo bang ang inflation ngayon ay
Hindi na natin maisip ang kamahalan ng mga bilihin ngayon. Kaya yung mga ating mga kababayan, lalo na sa mga daily wage earners, yung mga arawan kung magsweldo o buwanan man, ay talagang nahihirapan dahil sa kamahalan ng bilihin. Bakit mahal? Isa na dito, makikita mo kung anong epekto ng korupsyon sa ekonomiya. Yung ating foreign direct investments ay bumaba ng 40%. Napakalaki. Yung ating stock exchange, Magsisimula na po tayo. from 6,200, naging 5,600 na lang ngayon ng index. Yung ating piso, dati-dati nasa 56, ngayon 59, mahigit na. Sir, bilang dating National Security Advisor, ano yung maipapayo po ninyo sa gobyerno para matiyak po ang transparency at pananagutan sa mga opisyal ng gobyerno? Dahil ito yung panawagan ng taong bayan na may managot na mga government officials sa gitna ng lumalalang issue po ng korupsyon. Ang masasabi ko lang, kailangan talaga natin ng transparency and accountability. At baguhin natin yung sistema ng governance, lalong-lalo na sa paghawak ng pondo. At ang isang specific na recommendation ko dyan, gamitin na natin ang blockchain at artificial intelligence Ayan, meron din po tayong mga upuan. para sa budget ng Pilipinas, sa DBM, pati na rin sa COA, sa Securities and Exchange Commission, sa BIR, sa Bureau of Customs, at iba pang departamento, lalo sa DPWH. Nang sa ganon, ay alam natin kung saan napupunta ang ating kaban ng bayan. Alam natin kung sino ang kumukuha ng ating pondo. At kung pagbabago ang kailangan reforma, isa sa panukala ko ay magkaroon tayo ng Constitutional Convention kaagad upang mabago ang mga sistema hindi lang sa istruktura ng gobyerno kundi sa pamamaraan ng governance. Nakita ko kanina sa isang malapit na eskwelahan ng mga high school at elementary. Alam mo, ang karato lang nandun, nakita ko, no to corruption, yes to accountability, yes to good governance. Biro mo, mga bata yon at saka mga teachers, yun ang sinasabi nila. Alam ko, yun din ang gusto na nakakarami. Ito ngayon ang gustong gawin dito ng mga taong nandito. Good governance, accountability, and no corruption. Sir, paano niyo po tinitingnan yung papel ng militar at ng mga uniform personnel sa mga ganitong uri ng pampublikong protesta, especially po, General, sa laban natin kontra korupsyon? Alam mo, nag-chief of staff ako, hindi ba? Nag-chief ako, nag-commanding general ako ng army. Yan. Sa active service, may talagang katungkulan yan upang sumunod sa constitutional duties nila. Meron dyan chain of command, pero ang nangingibabaw dyan is securing the land and protecting the people. Sinabi naman ni Chief of Staff, meron siyang statement, he will protect our rights, our freedom of expression. Gagawin nila yan at ako'y nagpapasalamat. Nagpapasalamat ako na sana igawin nila yan. At kung magkaroon man ng conflict ang gobyerno at ang tao, sana ay bigyan nila na mabigat na konsiderasyon ang tao Sa tingin ni para sa tao. Sa tingin niyo, General, ano ang pinakamalaking banta sa national security kung hindi matutugunan ang panawagan ng taong bayan na labanan, tuldukan na ang korupsyon? Para matuwa kayo. Alam mo, if I may define national security, Sasabihin na namin sa inyo yung dalawang national security is a condition or a state inaabangan din ito ng where the welfare and well-being of the Filipino people, Pati kami. where territorial integrity and sovereignty, where our government efficiency of institutions, Yung araw na ito, where
our culture and way of life are preserved or protected or enhanced. Ngayon, ano ang sinasabi mong epekto sa national security? Lahat. Dahil sa corruption, apektado yung well-being ng Pilipino. Mataas ang bilihin, masamang ekonomiya. Dahil sa korupsyon, wala kang pambili para sa modernization ng armed forces, territorial integrity, para sa pondo ng sundalo at pulis at coast guard. Yung iyong government institutions ay sira-sira na rin tulad na nakikita natin ngayon sa public works. Wala nang maniniwala. Sino pa ang magbabayad ng buwis kung hindi naman naniniwala sa gobyerno? Yung ating way of life ay hindi na natin masunod. Dahil ang demokrasya ay nanganganib pag ganitong mahirap ang ekonomiya at ang tao ay galit na galit. Sir, sa kasalukuyang klima ngayon ng politika, ano po ang nakikita ninyong pinaka-epektibong paraan para maibalik yung tiwala ng mga taong bayan sa gobyerno? Alam mo, sa parting yan, mayroon tayong commander-in-chief at presidente. Para sa akin bilang galing ng militar, natatandaan ko pa rin yung command responsibility or presidential prerogative and presidency responsibility. Kung may problemang nangyari sa bayan, responsibilidad ng presidente yan. Kung may masama, kailangan hanapan niya ng solusyon at remedyo. Kung kailangan may mga palitan, kailangan palitan. Kung kailangan may baguhin, baguhin. Kaya pabayaan natin ang ating presidente, ang ating pangulo na mag-isip. Responsibilidad niyan. Kung hindi niya kaya, mananagot siya sa tao, sa ating mga kababayan. Sir, bilang panghuli na lang po, anong mensahe po natin sa ating mga taong bayan, especially sa ating mga men in uniform, sa ating mga kasundaluhan, at sa lahat ng otoridad po, especially sa nagpapatuloy natin na laban kontra korupsyon? Unang-una sa mga kasama kong retirado na nandito sa EDSA, o nasa Luneta, o nasa Cebu, o nasa Davao, o iba pang lugar sa Pilipinas o sa ibang bansa. Ako ay nakikiisa sa inyo, sa inyong galit sa korupsyon. Kung kaya nyong sumama dito sa rally, sumama kayo. Kung hindi man, samahan nyo kami online o suportahan nyo itong mga kababayan natin na pumupunta sa rally. Suportahan Sa natin. mga active na soldiers, na kasundaluhan, officers, gawin ninyo ang inyong constitutional duty. Just remember, we are the protector of the state and the people. Halina kayo dito, pumasok na kayo. May problema dito, pati ata yung mga taga-AFP tsaka PNP, yung mga high rankings dyan pinadalhan na ho ata ng yung ibang maleta ata ang pinadala ni Zaldico dito kay Marcos Jr. di umano. Baka yung ibang mga maleta, General Esperon pinadala na dito sa mga high rankings na to. Kasi kung tatanungin ho natin yung mga yung mga nasa mga mabababang rango, yung mga SPO, meron pa bang ganun? May mga basta yung mga nasa baba. Kung yan ang mga tatanungin, gusto ho nilang mabago ang sitwasyon Kasi yung sahod ho niyan parang tayo lang ho yan, yung mga ordinaryong Pilipino na hindi kagaya ng kanilang mga boss. Yung mga mga general, di ba? Hindi yung ganun kalalaki sweldo nila. Kaya pagka tumaas ang kuryente, tumaas ang tubig, tumaas ang pagkain, presyo ng pagkain, mga pangunahing bilihin, nararamdaman ho ng mga yan. Napapamura din ho yung mga yan. Hindi lang ho sila makasali dahil nga trabaho nila yun. Pagka inutusan sila, kailangan nila sumunod kahit labag sa kalooban nila. Diba, kita naman ho natin mga kababayan na yung ibang mga pulis talagang kitang-kita ho natin na ayaw na rin ho nila ang nangyayari na to sa ating bansa. Kung magkaroon ng conflict ang state o government at saka people, sana ay bigyan ninyo ng importansya ang ating people, ang ating mga kababayan. Alam nyo yan. At saludo ako sa inyo dahil mayroon kayong statement to respect freedom of
of expression and freedom of assembly. Maraming salamat po, General. At yan po, mga kababayan, ang dati Ayun na nga ang statement nitong si dating National Security Advisor Hermogenes Esperon. At ngayon naman ho mga kababayan, siguro pwede na ho tayong magpahinga na sabay-sabay. No? Good night sa lahat ng mga kasama nating Pero para doon sa mga kababayan nating OFW na dyan sa bansang kinaroroonan nyo, umaga pa lang, magandang umaga, di ba? Bukas tuloy-tuloy pa rin ho pagkatapos ho ng video na to, tuloy-tuloy pa rin ho ang pagantabay natin sa mga kaganapan ngayon sa ating bansa. No? Hindi ho natin pwedeng palampasin itong mga na to, kailangan itong makita, especially ng mga kababayan nating OFW. Pero hanggat maaari, kung kakayanin, kung makakapunta ho tayo bukas yan sa dyan sa Luneta o di naman ho kaya kung dyan sa kinaroroonan nitong si General Esperon, kasi dalawang grupo ho yan dyan sa People Power Monument at isa dyan sa medyo malayo ho yung agot na yan, tinignan ho natin sa mapa. Ang pinakamalapit dyan sa dalawa na yan, kung atin titignan yung sa Luneta, mas malapit ho yan sa Malacanang. Nasa ilang minutong paglalakad lang yan, nandun na ho kayo sa tarangkahan ng Malacanang. Ngayon, ang problema dito, lahat ng mabibilis na ruta papuntang Malacanang galing dyan sa Luneta Park, binarkadahan na ho ng mga barbed wire, mga pulis at kung ano-ano pang mga pwedeng pangharang sa mga galit na Pilipino na gusto ng tapusin lahat ng kabalbalan na to. Hindi ho natin alam kung anong dala ng bukas. At kung ano man ang dala ng bukas, pagka sinabi ng sambayan ng Pilipino, tapusin na natin to, tayo ay magigisa. Sinabi ng sambayan ng Pilipino, kaya pa namin ng 3 taon, wala ho yung problema. Isang taon pa ho na si Marcos Jr. ang presidente. Hindi ho natin malaman kung meron pa ho tayong ngayon naghihingalo na Pilipinas. Kumbaga sa ospital ang ating bansa ay naghihingalo. Meron hong sakit, merong kanser. At ang yung lunas na dapat maibigay sa kanya, agarang lunas, makakapagbigay ho niyan si VP Sara. Siya magiging doktor dito. Kaso ang problema, yung caretaker ng naghihingalong Pilipinas, pinipilit na dinadala sa mga albularyo. Kaya ng albularyo yan, kaya ng ganito yan, biogesic lang yan, di ba? Pero hindi ho yun ang kailangan ng bansang to. ICI lang yan. Imbestigahan lang yan, pakulong lang yan, hindi ho yun. Yung cancer na pwedeng pigilan ng paglala, pagkamatay ng bansa na to, makakapigil ho nun yung isang individual na meron talagang tunay na pagmamahal sa bayan at handang maging leader at talagang pinanganak siya dito sa tungkulin na to. Hinanda ho siya ng panahon para dito sa mga panahon na to. Kailangan ho natin ng isang Sara Duterte na mamumuno sa Pilipinas. Bakit ayaw ho siya ng ibang mga taga CBCP, Pinklawan, Dilawan, Talyanista, Ensaymada? Bakit ayaw ho siya? Kasi hindi na ho sila kikita. Bakit ayaw ho siya ng mainstream media? Kasi hindi na ho sila kikita. Kailangan na hong bayaran ng mga oligarkong amo nila yung buwis na karampatan na dapat ibayad sa gobyerno. Yan ang dahilan kung bakit may kanya-kanyang interes ang bawat isang galit na galit kay VP Sara. Pero tayo hong nagmamahal sa tunay na pagbabago at sa mga Duterte na naniniwala tayo na sila maghahatid ng tunay na pagbabago, talagang si VP Sara lang ngayong mga panahon na to ang nakikita natin na mamumuno sa atin ng merong utak, tapang, tunay na malasakit at pagmamahal dito sa bayan na to. So always, maraming salamat to sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Tuloy-tuloy lang ho tayo mga kababayan.